Magandang umaga! Day 5 na po natin sa ating debut series with Ate Angel. Patapos na yun agad. Masaya po ako na makasama kayo at nakakasama po kayo sa ating debut series na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, we thank you, Lord. Tunay na napakabuti mo po sa aming mga buhay. Ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Salamat po sa buong 5 araw na kami ay magkakasamang nag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na nawa, may mga natanim po sa puso at isipan ng bawat isa na patuloy po naming babaunin sa aming paglalakbay kasama ka, Jesus. Patuloy niyo po kaming tulungan na maunawaan po ang iyong mga salita at higit sa lahat ay maisapamuhay po ito. Continue to guide us and be with us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen! So ngayon po sa ating day 5 ng ating debut series, ito po ay pinamagatan kong nakatatag sa pag-asa kay Kristo. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Jeremiah 17:7-8 at ito po ang sinasabi. Papalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sa panahon po natin ngayon, marami tayong nakikita at nararanasan. Pagbabago, paguluhan, pangamba, pagsubok. Hindi rin natin laging alam kung paano haharapin ang mga unos nito. Ngunit may dakilang paalala po ang Panginoon sa atin sa Jeremiah chapter 17 verses 7-8. Ano po ito? Kapag ang ating pag-asa ay nakapako at nakatiwala kay Kristo, tayo magiging parang punong nakatanim malapit sa tubig. Bakit po? Tayo ay sariwa, matatag, at mapagbunga. So araw po na ito, sama-sama nating pagnilayan kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay at paano natin maisasabuhay ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Ang larawan po ng punong nakatanim malapit sa tubig ay naghahatid ng isang malakas na pahiwatig. Kapag ang punong ito ay may matinding pinagkukunan ng tubig, matibay siya sa init, hindi natutuyo sa panahon ng tagtuyot, at patuloy na namumunga. Ganun rin po ang mga tao nagtitiwala sa Diyos. Hindi madaling masiraan ng loob kahit dumaan sa init at pagsubok dahil ang kanyang ugat ay kumukuha sa daloy ng buhay na nagmumula sa Diyos. Alam rin natin na ang pag-asa na nakatuon sa mundo lamang ay mailap at pabago-bagong tulad ng alon. Ngunit kapag ang pag-asa natin ay nasa Panginoon, ito'y matibay at hindi maglalaho. Hindi tayo kailanman maglalakad sa dilim ng walang gabay, sapagkat ang pag-asa sa Diyos ay ang nagiging gabay sa mga hakbang natin, lalo na kapag tila walang makitang liwanag sa ating paligid. Ngayong araw po na ito, inihikayat ko po ang bawat isa na isulat mo ang iyong mga kinatatakutan at alalahanin, isa-isahin mong ilapit ito sa Diyos sa panalangin. Huwag lang itago, kundi ilabas at i-offer sa Kanya. Aside from that, you can comment din po yung mga prayer request nyo at dito po sa Hayo Tayo, we're gonna pray for you. Hindi nyo po kailangan manalangin mag-isa. Nandito po kami. This community is for you guys. We are always here for you. We're gonna pray for you. We're gonna give encouragement po through this community. Kaya po huwag kayong matakot. May kasama po kayo sa labanan ng buhay na ito. Susunod po, palitan mo rin ang negatibong pag-iisip katulad ng takot, pangamba, pagdududa. Palitan mo ito ng mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Bawat pangako ay magiging tubig na nagpapalakas sa iyong puso. So, yung mga Bible verses po natin, itanim po natin sa ating mga puso. At ayan, kita niyo po ba yung background ko? So yan, those are Bible verses po. Araw-araw kong binabasa yan. Pag mulat ko sa umaga, yung mga promises ng Lord na yan, yung bumubungad sa akin. Pinuno ko po yung kwarto ko niyan so that walang space yung negative thinking sa aking buhay po. Walang space si Satan sa ating mga buhay. Amen? So let us all replace all of that, all of the fears with God's promises. At panghuli po, pagsumikapan na maglaan ng oras sa pagninilay at pagbabasa ng salita ng Diyos upang iyong mga ugat ay mas lalong lumalim sa Kanya. Sa gayon, sa gitna ng tagtuyot ay mananatili kang buhay at mapagbunga. Sa mundong puno ng pagbabago, pagsubok at kaguluhan, ang matatag na pag-asa ay isang mahalagang haligi po. Kapag itinanim natin ang ating loob sa Panginoon,
Kapag ang ating tiwala ay hindi nakasalik sa tao o bagay na panandalian kundi sa Diyos na hindi nagbabago, tayo magtatagal sa init, sa tuyot at sa unos. Hindi tayo matutuyot at patuloy tayong magbumunga. Naway maging paalala po ito sa atin na sa bawat hamon, sa bawat sandali ng pangamba, ang ating tugon ay manatili kay Kristo, sapagkat siya ang pinagmumulan ng tunay na buhay at pag-asa. Amen? Hindi mo kailangan lumayo sa Panginoon. Bagkus patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Masaya man ang panahon sa ating buhay, higit lalo kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at pangamba. Huwag na huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. At kung wala kang matakbuhan sa panahon ng unos na ito, nandito po ang Haya Tayo. Sasamahan po namin kayo. We will pray for you. We will help you po to go through all of that phases. Hindi ka po mag-isa. This community is for you guys. This community is here and always here, ready to pray for you, to give encouragement to all of you. We are one in this. Amen? So, nais kong iwanan sa inyo ang dalawang katanungan na ito para sa ating pag-aaral pa ng ating Devo for today. Una po, ano ang mga bagay na kinatatakutan ko ngayon? Pangalawa, paano ko maipapakita ang pagtitiwala at pag-asa kay Kristo sa gitnaan ng mga pagsubok? At dyan po nagtatapos ang ating 5-day series of devotion with me, with Ate Angel. Muli, marami pong salamat sa pagsama sa akin sa ating 5-day series na ito. Nawa po, mas manatili tayong nakatatag kay Kristo. Sapagkat ang Kristiyanong nakatatag kay Kristo, kailanman ay hindi magigiba, kailanman ay hindi matitinag ng anumang unos ng buhay po natin. So let us all be rooted in Christ and let us battle every situation in our life with Jesus Christ. Ayun lamang po, marami pong salamat at hangad ko po yung pag-iingat po at hangad ko po na manawa magkita-kita po tayo muli sa susunod na Devo series natin. Abangan niyo po kung sino ang ating susunod na Haya Tayo mentor na makakasama niyo po sa ating Devo series. Ayun lamang po, goodbye, mabuhay everyone. Mahal po namin kayo dito sa Haya Tayo. Muli po, God bless you at mag-iingat po tayo lagi. Paalam!